mga kababayan, in layman's term, ano po yung idinulog ninyo sa Korte Suprema na may kaugnayan dito po sa impeachment versus VP Sara? Well, sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa kanilang lahat. Idinulog po natin yun sa Korte Suprema, 188 pages po yun na petisyon. Kasi nga po sa tingin natin ay may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction po ang ginawa yung House of Committee on Justice. Alam niyo po, under the 1987 Constitution, Article 8, Section 1, ang Korte Suprema po ay binigyan ng kapangyarihan ng ating saligang batas ng ating 1987 Constitution to look into the actions of other branches of government, including the House of Representatives and even the Committee on Justice, if they are performing within the allocated powers that they have under the 1987 Constitution. Now, kung sumobra na sila, katulad sa ginawa nito, pwede tayong dumulog. No? Any citizen, maski sino po, ay pwede pong dumulog, any taxpayer or citizen, doon sa Korte Suprema, kaya para questionin ito, para hindi po maging abuso, walang grave abuse of discretion. Ito yung ginawa natin. Bakit natin ginawa ito? Una, dapat nga po, yung threshold level pa lang ng trabaho ng Committee on Justice, at the very least, yung third and fourth impeachment complaint, dapat dinispis na po yun. Ano po yun? Kasi wala pong sufficiency in form and sufficiency in substance. Ipaliwanag ko lang sandali ha. Yung third complaint, dapat dismissible outright yun. Kasi nga po, sa rason lang na yung nag-endorse noon ay si Congresswoman De Lima. Siya din yung nag-endorse doon sa second complaint. Ang sabi pa nga niya, yung third complaint ay improved version daw. Ang mali po nito, ang endorsement kasi isa sa cross-sanct sacred process. Ito po yung constitutional filter po. Ano yung constitutional filter? Dito po sana sinasala ng ating mga congressman kung ang kanilang complaint na pipipermahan ay naaayon ba doon sa mga allegations na mag-equivalent to the crimes of grave violation of Constitution, graft and corruption, bribery, other high crimes, no? Na mga constitutional impeachable offenses. So pag-certify nila, pag-endorse nila, it is as if they already filtered it and they believe to their heart and mind, certify that they are actually, the complaint is already fit to be filed no in the House of Representatives because it has ultimate facts charging the impeachable crime. Hindi naman po pwede na endorse siya sa second complaint. At the same time, I am also endorsing the third complaint. Violation po yan. Akin yan to a violation on non-forum shopping. Oo. Hindi po pwede na i-certify mo itong isa and at the same time certify din itong isa. Hindi na constitutional filter yan. Conveyor belt na yan na maski you will use the endorsement process as an avenue, as a chance for you to, politically harass a political opponent, which is actually done here. Yung fourth complaint naman, reiteration lang ng mga complaint doon sa previous na complaint na na-dismiss na at saka maski sa first, second, and third. Meron lang dinagdag yung affidavit ata ni Madriaga. Pero ang mali kasi doon, sa tingin natin ay ito, no? Yung mga allegations doon ay walang ultimate facts na nagsasaad under Rule 3, Section 5 ng rules ng House of Representatives on impeachment na may mga allegations sufficient na mag-charge ng mga impeachable offenses such as grave violation of Constitution, graft and corruption, bribery. Kasi yun ang dapat na batayan. Bakit yun ang dapat na batayan? Doon kasi sa impeachment complaint ni Presidente Marcos, sabi nila, dinismiss nila kasi wala daw ultimate facts, wala daw sapat na ebidensya, wala daw sufficient nexus, wala daw sufficient linkage yung mga krimen na nakasaad doon with respect to Presidente Marcos. Ganun pala eh. Wala palang ultimate facts eh. Bakit pag sa kay Marcos, dinismiss nila kaagad. Dito kay Vice President Sara Duterte, hindi nila dinismiss. Nag-issue pa sila ng mga sabina para mangalap ng ebidensya para palakasin yung complaint. Ginawa ba nila yon kay Marcos? Hindi. Bakit nila gagawin ito ngayon kay Vice President Sara Duterte? Hindi ba violation ito ng Equal Protection Clause of the 1987 Constitution? Yung rules, yung contours, limits ng power ng House of Representatives, mag-apply yun maski sino ang respondent. Hindi po pwede na stricto ka masyado doon kay Marcos at saka ilax mo yung mga requirements mo dito kay Vice President Sara Duterte. Violation yun ng Equal Protection Clause of the 1987 Constitution. Kaya nga, i-file talaga namin. Maski nga hindi kami nagkonsulta doon kay Vice President Sara Duterte, pwede ba namin gawain yun? Pwede natin gawain yun kasi we are citizens of the Republic. Yung
yung nakasaad under Article 11, Section 3 is one of the ways by which a citizen can directly seek the succor of the Supreme Court, the help of the Supreme Court, in actually questioning grave abuses of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction of the acts of the other branches of the government. At saka, ito po yung pinaka-correct na example. Di kami, minamahal namin masyado si Vice President Sara Duterte. Binuto namin yun. Binuto natin yun. More than 32 million voters ang nagboto sa kanya. Itong mga congressman, ilan lang ang boto. Iba pa dyan, hindi nga binuto ng diretso. Party list pa. Ang bias pa. Sila pa yung complainant, sila pa yung nag-endorse, sila pa yung tumatayong ngayong napakaingay pa. Sila pa yung napakaingay. At sila pa yung mag-determine kung sufficient in substance ba, insufficient in form. Hindi man lang another ground nga din yan. Hindi man lang nag-inhibit. Pwede ba yun na sila na ang magiging investigator, sila na ang magngangalap ng ebidensya para palakasin, para ipahiya pa masyado si Vice President Sara Duterte na hindi naman yun sakop ng kanilang mga powers and authorities under the 1987 Constitution. So siyempre, mag-file kami ng kaso. Kaya natin ginawa yun. What is good for the gander should be good for the goose. Meaning, kung anong standard na in-apply nyo yung pag-dismiss doon sa kaso against kay Presidente Marcos, dapat ganun din yung standard na ginamit ninyo kay VP Sara Duterte. Kaya nag-file tayo. Opo, ang lagi pong sinasabi po ng Kamara ay ang sole power sa pag-initiate ng impeachment ay nasa kanila. At lagi nilang inulit-ulit na itong kanilang hakbang ngayon ay in accordance sa kanilang House rules sa pagtalakay dito po sa impeachment and in accordance din sa yung pinakahuling desisyon po ng Korte Suprema na kinatigan din po yung inyo pong petition last time. Totoo yan. The House of Representatives has the sole power to initiate impeachment complaints. However, the initiation process and in the process of filing and perfecting such impeachment complaint, must be constitutional. It must be within the contours provided under the 1987 Constitution. Saan ka makakita na ang House of Representatives ngayon nagpa-issue pa ng mga subpoena over certain corporations na hindi man lang nakasaad doon sa complaint? Saan ka nakakita yung complaint? Hindi naman nakasaad kung anong SALN, anong specific SALN ang nag-exceed o tumaas masyado yung kita ni allegedly ni Vice President Sara Duterte. Wala namang specificity yung complaint. Dito sa overbroad masyado yung mga subpoena na ginawa nila na para na talagang fishing expedition ang ginawa nila. Sobra na yun. Kaya kailangan na dumulog tayo sa Korte Suprema para maklaro at masabihan sila, hindi po pwede yung ginagawa ninyo. Grave abuse of discretion yan. Violation yan sa due process. Kailangan fair. Kung ano yung in-apply doon kay Marcos, dapat yan din ang i-apply ninyo dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Opo, yung sinasabi nilang House rules po, attorney, inyo po bang nahimay din yun? At meron ba kayong nasilip doon na hindi pwede sa ilalim ng konstitusyon? At sino ba yung mananaig-konstitusyon o yung House rules nila? Well, meron sila. Alam ko anong sinasabi niya. Una, yung Rule 3 Section 5 na ang gagamitin ko against them. Kasi yung Rule 3 Section 5 kasi, in the determination of requirement of substance, it is actually met if there is a recital of facts constituting the offense charged and determinative of the jurisdiction of the committee. Meaning, dapat sa kanila, i-determine nila yung complaint kung ang mga allegations ba doon ay equivalent to grave violation of the Constitution, bribery, graft and corruption. Wala ngang klaro eh. Ang impeachment supposedly is personal. Hindi yan institutional. Ang mga allegations doon, pagka DepEd Secretary pa niya. Tapos may mga allegations, nagbibigay ng mga envelope, hindi nga nakasaad kung sinong binigyan. Si Vice President pa mismo ang nambigay, hindi nakasaad doon. Hindi naman po pwede na yung mga kamalian kung meron man doon sa mga, sa mga staff, ipahid mo diretso doon sa Vice Presidente at the time when she was still a DepEd Secretary. Okay? Office-specific po yung crimes na iyon. Kaya nga, walang ultimate facts. Tapos sasabihin nila, yung nag-issue kami ng subpoena, pursuant naman yun sa aming rule-making power. Nasa rules namin yan. Totoo yan. We concede to that. Pero, yung ginagawa kasi nila, yung clarificatory power nila to conduct clarificatory questionings, pareho yan sa piskalya. You can clarify, you can issue, or you can actually ask clarificatory questions on matters raised in the complaint.
Pero kung hindi yun nakasaad sa complaint, hindi ka pwede magsapina maski mga korporasyon na hindi nakasaad doon sa complaint, isali mo na. Pati yung mga SALN na hindi naman nakasaad specifically doon sa complaint, isasali mo na. Masyadong overbread na yung masyadong broad masyado yung ginawa nilang mga sabpina na ginawa, which is already a violation of the rights also of VP Sara Duterte. Iklaro ko lang ha, ito, sa Article 5 ng third complaint ni Savalya, no? Accordingly, Savalya invoked unexplained wealth and SALN non-disclosure. It alleges that respondent salary could not explain hundreds of millions in her bank accounts and concludes that she failed to disclose assets and true net worth. O, yan lang, ha? Ang sabi niya. O, hindi naman nakasaad doon anong SALN, anong year ng SALN, anong specifics doon sa SALN, yung wala niya na disclose. O, doon din sa paragraphs 285 to 290 sa fourth complaint ni Cabrera, Article 5, nagsabi, it refers to preliminary documentary leads, public records, omissions and inconsistencies in SALNs, suspicious cash flows, possible nominee arrangement, and as for bank records and forensic accounting. That is paragraphs 233 to 243, paragraphs 247 to 248. Okay? Very broad yung allegation, walang specificity. Doon sa tinuturo natin doon sa law school, yung cause of action mo must be specific so that you can establish a clear cause of action. Anong ginawa ng Committee on Justice? Ang Committee on Justice, nagpasampina ng SALN covering 2007 to 2013. Oh, ilang taon yan? Ang daming taon yan. 6 years. 2016 to 2022 and 2022 to 2025. Nakahint ba yan sa complaint? Wala. Sila na lang ang nagdiretso na mula 2007 to 2013, 2016 to 2022, 2022 to 2025. Nagpasampina din sila sa BIR, sa ITRs ni VP Sara and Manasseh Carpio. Nagpasampina sa SEC, General Information Sheets, audited financial statements and corporate documents of multiple companies na hindi man lang nakasaad doon sa complaint. Anong klase ito? Fishing expedition na ito. Why? This is a fishing expedition kasi napaka-overbroad ng kanilang sabpina na hindi man lang na-hint doon sa complaint. Very unfair. Ginawa ba nila yan kay Marcos? Hindi nila ginawa yan kay Marcos. Kay VP Sara lang. No? The complaints do not even identify the exact SALN year, exact omitted entry, the exact hidden asset. Walang nakasaad doon sa kanilang complaint kung anong SALN year yung may depekto, kung anong omitted entry doon, kung anong hidden asset doon. Wala yan sa complaint. Anong exact account, anong exact amount, exact false declaration with sufficient specificity. Pero yung sabpinang inisyo ay ang lawak ng periods, no? Lawak ng periods including 2007 onwards and extends to multiple corporations which are not even stated in the complaint. So the file records and objections that there was no nexus in the evidence, no, in the ultimate facts of the impeachment complaint stands, and that the corporations were not mentioned or included in the complaint, no? So this therefore proves our assertion that the committee was not proving a specifically pleaded discrepancy. It was actually broadly searching for one. It was actually conducting a fishing expedition, which is a violation of the rights of VP Sara Duterte. Kaya natin final talaga yon. Nasobrahan masyado. Huwag nila tayong sisihin sa mga kalukuhang ginagawa nila. Hindi nila ginawa yun kay Marcos. Bakit nila gagawin ito kay VP Sara Duterte? No? So what is good for the gander should be good for the good. So ang makakorek lamang nito ang Korte Suprema. Opo. Ayan ha, kita nyo ha, ang dalawa nating ehemplo, isang Muslim na dating muhahidin, ngayon balik loob at tumutulong sa peace process, at isang sa CPP-NPA na talagang operational hanggang sa ground level, may alam siya, tumulong sa gobyerno, pero na-recruit. Bago tayo tumalon dun sa anong nangyari dyan sa operation na yan, bakit ikaw na-recruit? Ng NPA o ng Ng government? NPA. Ay, Kasi okay. sinabi mo na yung sa gobyerno eh. Oo, na-capture na po na-capture ka, di ba? Sa NPA, with that sterling academic record when you were a student, bakit ikaw? Tinarget talaga yun nila at ano yan, standard sa pagre-recruit, yung may leadership at may influence sa schools. So technically, nasa community, sa eskwelahan, Oo. Naging student inaalam council nila. ako, Oo. nag-editor, at naging leader ng maraming organisasyon. Oo. So targeted ka kaagad. Kung matalino ka, marunong magsulat, marunong magsalita. May command ka sa estudyante, Tao, oo. yan ang pinaka-priority. At yun ang nangyari sa akin. So kailangan ng proteksyon ng eskwelahan? Oo, dapat. Tama lang Against ito na the may recruiters? yes, kasi hindi namin sinasabi kaagad ng mga nag-recruit sa akin na mga NPA connected sila. Oo. So pakilala nila College Editors Guild of the Philippines. Naku, maraming magagalit Oo. sa iyo dahil maraming Ayun ang mga unang organization. galing oo. CGP. Oo, And then naging USP. Oo, National yan, naku, yan ang mga hotbeds ng yes, recruitment. then nag-LFS. Oh. And then, nag-anak bayan. Hindi ko na inabot ng Kabataan Party, naging PA na ko eh. So, ibig sabihin, noon ko lang na-realize na yung mga kaharap ko pala, mga kadre.
ng CPP, NPA, Nung NBF. una, hindi mo ko alam, nararamdaman na kasi kadre. student leaders din sila. Oo. Then mga nakapasok sa So, ang schools. babata, matatalino. Yes, I was yung 18 years old. kinabukasan ng bayan natin, ha? Correct. Na andon. Yun po ang Parehong napakadelikado. kinadato. Oo, sa kanila bata rin. Bata rin. Matatalino, magagaling, articulate. Grabe talaga ang recruitment Grabe. nila. At nakakatakot ngayon dyan kasi parang pinapalabas nila na itong mga Maria Grace Piatos names na to, yung mga alias na to, ay parabang ito ay mga pangalan na pinagkapirahan. Hindi po ganun. Ilalagay natin sa konteksto, Professor Malo, mga kababayan, na ito po ay usapin ng buhay at kamatayan. Yung pagtataya namin ng pagtulong sa Estado, sa gobyerno, at yung pagtawid namin sa pagiging kalaban ng Estado at gobyerno was a very painful and serious decision. Malikot lang ang isip ko. Bakit ka kinakasuhan ng gobyerno ngayon? Iyon nga masakit eh. Oo. Kung hindi lang siguro buo sa puso ko ang pagbabago, at kung katanggap-tanggap ako sa NPA, baka tumawid ako ulit. Ganon? Oo, kasi hindi ko matanggap na yung gobyerno na tinutulungan ko, na mabuo, na maging matino, at maging tagapagtaguyod ng kanyang mamamayan, at mababago at marireforma, yung gobyerno na humahabol sa akin, na dati kong nilabanan. Dapat namang labanan talaga, pero hindi sa pamamaraang dating alam ko. Mapayapa na gusto ko, pero ang kaso ko kaliwat kanan. 3 inciting to sedition, 2 cyber libel, may kaso pa ko sa mga komunistang kasama ko. 8. So, hindi ko alam kung bakit ko to tinawid, pero naniniwala ako, Professor Malo, that this is the most opportune time na ipakita na kahit maipit ang sitwasyon natin, there is still hope to reform the government. Na hindi madugo at hindi marahas ang pamamaraan. Sige. So, attorney, nung pinatay ngayon yung nasa Si Kahito. listahan mo, ikaw ba, sa nangyayari ngayon, pabor na i-release lahat yung listahan na yan? Against ako sa i-release yung listahan ng mga informants na nagbibigay ng information sa government tungkol sa ideological insurgency. Kasi ngayon nangyayari, yung actual example na binigay ko, from the time na tinorn over ko yung, disket pa lang nun, disket. Di March 25 yun. March 29, anniversary ng NPA yun. Anniversary. Nagpuputak-putak na si Joe Masison doon sa Netherlands. Puro fax machine pa yun. Wala pang email nun, wala pang Facebook nun. And yet, ganyan kabilis mag-travel yung information. Tapos April 3, which is barely a week from the time of the turnover of the confidential information, nagninong sa kasal si Hector sa Santo Tomas, Batangas. Tapos, Vivid pa sa'yo, in broad daylight, seven men na Armed. Talagang durog na durog yung katawan ni Easter Sunday yun eh. Easter Sunday, April 3. Tapos lumakad lang na parang walang Ang nangyari. muna nangyari, talagang brazen, broad daylight. Walang nagawa ang kalakasan ng ating depensa ng pulis, ng militar. Walang nagawa. 2 days later, nag-press call pa si Roger Rosal. Si Roger. Na nagre-rejoice sila. Na So talagang pinagyabang inadmit nila na- pinagyabang pa nila na pinatay nila So yan si ang chances na pag-reveal itong listahan na gusto Correct. nilang mangyari, baka mabaril, mapatay, and they will claim. And magyayabang pa sila na pinatay nila. Yaan ba ay lalong lalakas ang puwersa ng NPA Yes. sa atin pag yung sinapiatos? Kasi sinasabi nila, mandali lang yan, 11 days na gastos, binulsa ang pera, etc. Hindi naman daw talaga napunta sa, dahil hindi ma-reveal yung mga nom de guerre or alias na ginagamit. Pag sinabi mong sino si Mary Grace Piatos, ang tanong nila, sino ang susunod namin papatayin? Yun ang equivalent. Yun ang equivalent. Nakakatakot naman pala yan. Tama. Tapos bibilangin mo na lang upon release, bibilangin mo na lang ang number of days. Kasi bumibili din kami noon ng impormasyon eh. Ang NPA bumibili ng impormasyon sa gobyerno. Para malaman kung sino yung bumabaliktad sa kanila. Yes, yan ang binabanggit ni Atty. Magdamo. Kaya delikado po yung Mary Grace So Piatos ang na issue. listahan binibenta? Para Pwede. rin pala yung maleta, no? Oh, ang ganda ng Okay, tanong. oo, di ba? Kaya, from the security angle, may problema talaga yan. Ang Hilo Garci, binili Yes. namin yan before pumutok ang Hilo Garci. We know na may Hilo Garci. Oo. We bought Hilo Garci for 300,000 pesos. From the administration. Sasabihin ko na from ISAP. Oo. From MiG-21. Oo. MiG-21 is a special unit of ISAP. Oo. Hindi ko na dadagdagan. Wag mo nang dagdagan at baka hindi nang matapos ang ating show. Dito naman ako kay kay Tato ang Alan. Sir, kayo, wala pa sa kasaysayan nyo na may namatay na kasapi nyo dahil sa ating pinag-uusapan? So far, marami naman na namatay. O hindi gumaganti ang hierarchy? Hindi naman po. Kasi Talagang katulad iba, din no? ng kung anong mayroon ang kasundaluhan. Nakakaayon din kung anong batas na sinusunod ang pamunuan. So kaya itong pagdating ng BARM, malaking bagay na rin ito sa mga Bangsamoro na nagkaroon ng identity ang mga Bangsamoro Muslim sa Southern Philippines. Last
last words dito sa nangyayari na kagustuhan ng House of Representatives na i-reveal Yeah. ng Vice Presidente ang listahan Ng confidential agents. ang confidential agents, kung paano kung sino sila, saan sila nag-operate at magkano ang pondong nabigay sa kanila. Ano ang inyong sentimento tungkol dyan? Yung nakikita ko doon, ano lang talaga, pure harassment kay Sara. Unang-una, yung amount, kahit na 10 times nyo pa yan. Alam niyo ba, yung binibigay sa yung mga sumusukong rebel na kung saan naging effective yung na-restore yung peace and order, talagang kailangan i-develop mo talaga. Yung, hindi lang yung, hindi pwede yung ayuda lang. Kinakailangan, kung may farm doon, i-develop mo yun. At hindi lang military solution. yes. Oo, yun ang proof ng NTFL Cup. No? Correct, Oo. Manolo. Ridiculously small yung ginacharge kay Sara. Ano yan, Yung nakaka-insulto doon, bakit yun lang? Yung 125 at saka maliit yun. 600. Kung yung kabila kung magnako, trillions eh. Kung kulang pa nga yung if you want to really succeed in NTFL ka, kulang, napakalit ng ng amount na yan. At gusto kong idagdag dyan, Ma'am Lua. Yung confidential fund na pinapatungkol kay Vice President Sara Duterte, yan po ay napakaliit kung ikukumpara sa pananagutan ni Bongbong Marcos. Sapagkat ang sa kanya ay 4.5 billion pesos every year. Ano yan? Confidential and intelligence. Yes. And every year, last single centavo ubos. Why he's not even being included to be investigated? Saan yan napunta? Mukhang yan ang binabayad sa mga trolls. Kasi ilalagay mo confidential fund, agents, pero trolls. No? Pwede nilang gawin yan. Ay, kasi talagang ang Billions. requirement lang naman ilagay sa envelope na nakasil. Kasi may tinatawag yan na COPLAN. The COPLAN is covered by IP. Not the Internet Protocol Address. IP is Intelligence Project. Under the IP is COPLAN. Case Operations Plan. Doon ang budget. So lahat ng confidential fund ay may case operation plan yan. I-discuss yan ng iba pang mga resource persons. Pero ang malinaw dyan, hindi yan pandaraya. That is a system of security, that is a system of protection, and that is a system of building up confidence na mayroong tutulong at makikipag-cooperate sa gobyerno dahil protektado ang kaligtasan mo. Hindi kay papahamak ng gobyerno. So bakit nag-iinsi sa mga kongresista? Dahil hindi nila alam ang kaseryosohan ng epekto niyan. Hindi lang sila bobo. Hindi nila alam o Na talagang ayaw lang masama nilang- ang intensyon nila. Oo. Kasi they do not understand na hindi po mag-survive ang Pilipinas at ang gobyerno nito at walang gobyerno at lipunan na mag-survive kung wala siyang intelligence programs at confidential projects. Kaya very successful ang bansang Israel sa kanyang military operations kasi they spend much for confidential fund, for agents na nagre-recruit yan pati sa kalaban. Kaya nanalo yan sa 6 days war eh. Kasi pati mga general ng Air Force ng Yung Egypt, tipo, ubos recruit. Binibili nila yan at binabayaran. At ganyan po ang kalakaran. Kaya may Mary Grace Piatos yan, may mga pangalan na alias yan kasi bumibili ng impormasyon. And that is called tradecraft and that is called intelligence protocols. Hindi yan mali. Hindi alam ng mga legislators yan? Malamang. Kung alaman nila, they try to ignore sapagkat ang intensyon nila ay palabasin na nangungurakot si Vice President. No. Using alias and using the codes ay hindi indication ng corruption. For as long as ang Commission on Audit ay nakakakita na justified and valid at supported by existing projects ang mga expenditure sa confidential fund, yan ay tama. Okay. So yan, sa ating mga nanonood, sa taong bayan, sa mga Pilipino, sana ho naintindihan ninyo ang difference ng confidential intelligence fund, ang operations na nangyayari, no? Ang liquidation na pag sudden release of that information, at yung information nabibili, ha? Yes. Sabi nila nabibili daw. You have to So pay. makikita mo na meron ring maleta syndrome sa intelligence community, kaya kailangan mag-ingat po tayo, wag po natin basta alamin. Yung mga kaninang umaga may dala pang piatos, hindi ho pagkain, si Grace Piatos, operation ho ng national security ng bansang Pilipinas.